Then, attorney, for our Opo. next benefit po, yung senior citizen discount sa medicine, clarify ko lang po ito, nasa magkano po ba yung discount ng senior citizen natin? Okay. Ang senior citizen discount will depend on the kind of medicine. Vatable ang medicine na yan, may 12% at 20% ka. 12% dahil may VAT. At pag VAT exempt siya, matatanggalan ng 12% at tatanggalan din ng 20% discount. Yung mga basic at essential medicines. Kaya, ang kinakailangan lang talaga, huwag kalimutan, may ID, may booklet, may receipt, may reseta. Kung walang ID, booklet at reseta, minsan sinasabihan ka ng parmasya na hindi ka bibigyan ng discounts dahil wala kang yung tatlong requirement. May ibang mga parmasy na ngayon na maski wala kang booklet, nagbibigay dahil siyempre additional sales yan sa kanila. So, yan mga iba't ibang responses. Ang atin naman, dahil bago pang NCSC pinag-aralan natin, paano ba magiging mabuo itong reseta, ID at saka booklet na hindi mahirapan yung senior citizens. Kasi yung mga senior citizens, minsan pag bumili, pagdating sa halfway na-remind sila, wala pa silang dalang booklet. Kaya minsan, hindi sila nakakakuha ng discount dahil walang booklet. Kaya importante maggawa ng para at reminder sa mga senior citizens sa ngayon, kailangan ng booklet, reseta at ID. Yung 20% plus 12 ay para po sa mga nakareseta at saka may bagong department order ang Department of Health na pati vitamina ay kasali sa essentials. Ngunit may iba't ibang responses dito. Hindi pa gaanong nalaman ng iba. Kailangan ng informasyon at edukasyon at hikayatin ang ibang mga parmasya na sana pati yung mga vitamins. It is important lang na yung vitamins na piniprescribe ay nasa reseta. Kasi kung bibili ka ng vitamins, wala ang reseta, minsan hindi ka bibigyan ng 20% discount. Saka on top of that, di ba, attorney, dapat updated yung nadala? Opo. Yung resetang dala mo ay talagang akma sa petsa at saka buwan. Kasi kung luma ng reseta, year pa, hindi na po pwedeng matanggap. Kasi from the point of view of reseta, hindi na kasi yung prescription ay talagang dapat updated. Yun nga po. Kasi maraming nagkukok dyan na hindi na nga sila pinapayagan kasi daw luma na yung resetang bit-bit nila at painin na po. Then meron po bang parusa sa mga establishment or mga clinics or let us say mga pharmacy na hindi nagbibigay ng discount sa senior citizen? Meron po. Sa Republic Act 9994, klaro po yung mga parusa. Kaya sana po magkaintindihan tayo. In fact, kailangan lang ng dialogue process kasi bago pa lang ang komisyon at natutuwa naman tayo kasi marami din ang sumusunod na ng 20% plus 12. Meron ding mga benefits na iba, hindi lamang sa medicine ito, Ken. Meron ding grocery, meron ding para sa kuryente, sa tubig at iba pa. Kaya sana yung mga OSCA officers natin, mga FISCAP officers, mag-aaral din sa 9994 at 11916. At sana po din ang NCSC, ang OSCA, pati ang mga LGU, sa mas magiging significant pa yung suporta natin senior citizens. Okay, bali isa pa po, attorney, yung senior citizen discount for utility bills. Iko-confirm ko lang po kung updated pa rin to until now. Nakalagay kasi dito na pag less than 30 cubic meters of water, tapos 100 kilowatt per hour, pag electricity naman per month, magkakaroon ng per count. Updated pa rin ba yan, attorney, hanggang ngayon? Or may revised po ba para dyan? That law still subsists. Ang sa kuryente po, Kin, ay 100 kilowatt hours. So yun po yung measure. Pagka umubos ka ng 100 kilowatt hours, you're entitled to 5%. Ngunit nire-review na yun dahil
sa mga electric cooperatives at saka mga electric utilities, may sinasabi silang benefit din na ibinibigay. In fact, there are sinasabing lifeline rates nila na libre for the lower consuming public. So, ang atin dahil nasa batas, kailangan lang sulatan natin. So, kaya sumulat tayo sa ERC, sumulat din tayo sa MWSS para maipaabot sa kanila na may nagrereklamo dahil hindi may mga utilities at electric utilities na hindi nagbibigay. So it's a good reminder na kung 100 kilowatt hours pababa may 5% discount. Yung 30 cubic pababa may 5% po ulit. discount. So yan po ay ginagawan din natin sa ngayon na at nire-review natin. Nire-review natin dahil ang batas nagsabing every 2 years dapat i-review yan. Ang isa sa mga kinakailangang i-review natin dahil noong 2010, ang 5% discount sa groceries is 1,300 ang value. Pero matandaan mo, ewan ko kung pinanganak ka ba sa 2010 na? Kasi kung sa 2010 ang isang sakong bigas ay 1,300, ngayon, yung 1,300 na yan ay kalahating sakong bigas na lang. So, kailangan i-review natin, hanapan ng paraan para masuportahan pa rin natin yung senior citizens. So, ito po ay ginagawa ng komisyon at ang nangungulo sa committee na ito na mag-review ay si Commissioner Kieta Rodeles. So, sa darating na panahon, tatawag din kami ng consultation para maibigay ng publiko din yung mga karampatang mungkahi nila o solusyon sa mga problema. Bali last na po, attorney. Bali ito yung isa siguro sa mga gustong ng mga senior citizen natin, yung recreation discount. Bali, di ba po meron silang 20% na discount pag nanood sila ng sine. Tama po, attorney, di ba? Sa lahat po ito ng cinemas na nasa Pilipinas. In fact, may mga cinemas na libre yung Opo. Bali, inform na po ata yun ng mga local government unit. Opo. So, of course, kung walang libre, may 20% discount po ang senior citizens. Okay po. Bali, may nakatayo na nabanggit sa mga benefits, attorney, na alam nyo na hindi ko pa natanong? Well, lagi pong nakalaan doon sa 9994 benefits. Kunyari, yung pag-aaral, pwede mag-aaral tapos may benefit, scholarship, lahat-lahat na. So, sana po pag-aralan din ng ATSCA at mga PISCAP, ano yung mga benefit. Pati nga, hindi lang pag-hospital, pati kung nasa lamay na, may mga benefits din for citizens. So, yun lang po, attorney. Wala na po kayong gustong idagdag? Well, marami pa po akong gustong idagdag. Sa ngayon, nire-review natin ang mga batas nang sa ganon, may hatid natin sa ating Kongreso at Senado na may kailangang ibahin at idadagdag sa mga karapatan ng ating mga senior citizens. Gumagawa din tayo ngayon ng Philippine Plan of Action for the Senior Citizens na sa ganon, lahat ng ahensya ng pamahalaan ay tutulong kung paano natin mapalago yung benepisyo ng senior citizens. Sa darating din na Oktubre, magkaroon ng Elderly Week celebration. Sana po ang magse-celebrate at yung mga strategic areas ay gumagawa tayo ng paraan para magkaroon ng selebrasyon na meaningful from October 1 to 7. So, yan po, marami po bali-balita, ngunit sana po kayo ay sumusubaybay kay sa biyahe ni para yung mga bagong impormasyon para sa senior citizen ay talagang malaman ng ating senior citizen at ang mga pamilya nila. At sana huwag maniwala sa mga fake news. Ayun nga po, attorney. Kaya ako po ginawa tong channel na to kasi may nakita akong isang parang video about sa parang senior citizen database na nakalagay transfer na daw sa
sa opisina niyo mga benefits ng senior citizen. Actually, ang dami ng views nung video na yun, umabot na ng 1 million plus. Kaya ng another video para i-correct yung video na yun. Kasi unfortunately, citizen din na naniniwala kasi hindi naman nila na-filter na kung information na nalalabas ng mga tao. So, in my part po, attorney, just in case pa yung gustong information na gusto nyong i-disseminate sa ating mga senior citizen, feel free to message me lang po. May email address ko naman po yung inyong mga public relations officer. So, madali lang naman po akong kontakin. Lahat. Pakin, kami po, ang National Commission of Senior Citizens, ay nagpapasalamat sa iyo na talagang binibigyan mo ng attention ang senior citizens at saka impormasyon ang binibigay nyo. At sana po yung mga vlogs na mali na impormasyon, ayaw mo kami makorek. At kung kilala mo yung mga vloggers, na sana magkausap din kami with yung mga fake news na lumalabas. Ayun nga po, attorney. So, attorney, yun lang po sa pagpapa-unlock sa interview na ito. Maraming salamat po ulit. Thank you, Kim, Thank and you God po. bless you. God bless.